Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga budget Gen 4 SSD na meron ng market ngayon, ang Lexar NM790. Sa video natin, i-test natin itong performance ng SSD na to while keeping in mind yung thermals nito. Para matesting natin itong SSD na to, gagamit tayo ng HW Info para sa pag-monitor ng temperature at Crystal Disk Mark para sa pag-benchmark. Tetestingin natin siya sa apat na scenarios: idle, copying, gaming, at Crystal Disk Mark para malaman kung paano siya magpe-perform. Lahat ng to, nasa room na nakaset ang AC ng 25 degrees. Nag-extreme test din tayo nang naka-enclose yung room na walang naka-on na electric fan sa room ng around 3 to 5 p.m. Ibig sabihin, mainit sa room na yon at wala pang airflow. Pero unfortunately, wala tayong pang test kung ano yung ambient temperature ng room nung oras na yun. Lahat ng to, tested sa laptop ko na Asus TUF A15 2023. Wala ding heatsink yung SSD na to habang nakakabit sa laptop. Sa idle natin, very good yung temps around 39 degrees Celsius. Yung sa extreme test natin, meron naman 46 degrees. Nag-increase ito ng 7 degrees Celsius. But still, very good pa din yung temps natin. Sa pagkakopy ng files, nakakita tayo ng sobrang pag-akyat ng temperature. Both yung normal at extreme ay pumalo ng 75 degrees sa SSD. Actually, mas preferred ng non-flash na mainit siya. Pero medyo mataas na tong 75 degrees. Fortunately, yung SSD controller natin ay nag-maintain at around 50 degrees for normal at 61 degrees for extreme. Pero may peak na 72. Sa gaming naman, okay yung naging resulta natin. While playing Wuthering Waves, nag-average yung temperature ng NVMe natin ng 49 to 50 degrees sa normal at 57 degrees for extreme test. Both temperature are still very good para sa SSD na to. Kung makikita nyo, yung extreme test ay one time pumalo ng 75 degrees. Fortunately, nag-settle down at bumaba siya. I think ito yung sa startup ng game dahil nasa pinakaunahan siya. Pero I'm not sure. Lastly, with Crystal Disk Mark naman, na-reach nung SSD yung near sa advertised sequential read speed niya na 7,400 sa both normal at extreme. Pero yung nakakapagtaka ay yung write speed. Dahil madalas nagpa-fluctuate yung speed nito every tapos ng benchmark. Pero malayo pa din sa advertised na 6,500, which is 5,201 for normal at 3,039 for extreme. Although based dun sa test ko kanina sa Crystal Disk Mark, kaya niya naman ma-reach yung 6,500 na sequential write speed, both sa extreme at normal, based dun sa task manager. Pero it seems na later on magi-slow down siya, di ko alam kung bakit. Yung controller natin ay nag-average ng 57 degrees for normal at 64 degrees sa extreme. Pero may peak ng 72. Yung NAND naman ay again both sa 75 degrees under intense load. Based from all of that, may recommend ko ba si Lexar NM790? The answer to that is yes. Baka nagtataka kayo, ba't ko siya i-recommend pa din kung nagiinit yung SSD under intense load? Most Gen 4 SSD ay sobrang nagiinit dahil sa kanilang mabibilis na read and writes. One example nito ay sa Test from Build or Buy na YouTube channel. Yung bare SSD na Western Digital SN850 ay umabot ng 92 degrees nang walang heatsink. Nakalink dyan yung video niya kung gusto nyo makita yung table niya. Kaya some of the Gen 4 SSD na may matataas na read and writes ay may kasamang heatsink, and even yung mga motherboard ngayon ay may kasamang NVMe heatsink na para sa motherboard. Of course, dahil nakakabit sa laptop itong SSD na to, walang heatsink na nakalagay sa SSD, and wala din namang included si Lexar na heatsink. We will actually test this gamit yung aftermarket na heatsink na binili ko. Another thing is hindi naman laging na ma-reach yung temperature na mataas. Mangyayari lang to mostly kapag nagka-copy ng very huge files gaya ng tinest natin na 100GB or kapag nagda-download ng malalaking files. Dahil nung nagda-download ako ng malaking patch isang beses, pumalo ng around 70 to 75 degrees yung temps ng NAND. Pero ito yung time na nasa enclosed hot environment to. Pero yung SSD controller natin, hindi pumalo ng 70s range, which is good. Another good point sa SSD na to, ito yung pinaka the best para sa budget. Ipag-compare natin siya sa dalawang Gen 4 SSD na madalas ko nakikita sa online shopping at forums, yung Kingston NV2 at Crucial P3 Plus. Both of these ay Gen 4 SSD. Between these two, ito yung pinakamabilis in reads and writes at pinaka-durable with 1000 terabytes written compared sa kanila na 320 at 220 respectively. Kung gusto niyo i-check tong SSD na to, may link ako dyan kung saan ko siya nabili. I would highly suggest na maghintay kayo ng mga vouchers and or sale. On my case, nabili ko siya ng 2,723 sa Shopee dahil sa vouchers. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.